Di umano ay pananakit ng isang miyembro ng Manibela sa isang radio reporter sa kasagsagan ng transport strike. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Paul Gutierrez, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Yusek Gutierrez, magandang tanghali po. Sir, nakamute po kayo? Yan. Okay na ba? Hi po, sir. Good afternoon, Yusek, Marge, at salamat po sa invitasyon. Yusek, hingi lang po kami ng update at detalye sa nangyaring pananakit ng isang miyembro ng Manibela sa isang kasamahan natin sa media habang nagko-cover ng transport strike kahapon. Kamusta na po yung radio reporter na nasaktan? Well, okay naman na si kasamang Bal Gonzales ng DZRH. Right after nung incident na yon, ay tinawagan ko po siya sa telepono at nakapag-usap po kami. At yun nga po, habang dinidescribe daw niya yung nangyari sa East Avenue. Actually po, ang nangyari po, I can describe it, hindi po ito tigil pasada. Ito po ang nangyari po rito, tigil traffic. No? Sapagkat lumikha nga po ng dambuhalang traffic dyan po sa lugar na yan. At habang nilalarawan nga po ni kasamang Bal, naramdaman daw niya na 2 beses na may sumuntok sa kanyang tagiliran. No? At noong sumunod kami nag-usap, nandun po siya sa Quezon City Police District Station 10, dito po sa may Kamuning yan. At siya po ay magsasampa ng reklamo. At tinawagan din po natin si Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan. At tayo naman po yung natutuwa at nakatutok din po siya sa nangyaring insidente. At ang sabi ko nga po sa kanya, at the minimum ay kasama sa ipatawag ito pong presidente po ng Manibela na si Mr. Balbuena upang ipaliwanag niya at panagutan niya yung ginawa po ng kanyang mga miyembro dito po sa ating kapatid sa media. Sa inyong pong investigasyon, ano daw po ang dahilan ng Manibela member sa ginawa nitong pananakit? Ilan ho ba ang nanakit sa kanya? Hindi napansin ni kasamang Bal yung kung ilan o kung sino yung nanakit sa kanya. No? Kasi kung makikita naman natin sa video footage, siya ay nakaharap. Nasa likuran niya yung mga miyembro po ng Manibela. At ayun niya, dinidescribe po niya yung sitwasyon doon sa nasabing lugar nang siya po ay suntukin ng mga miyembro ng Manibela. Now, I would like to point out po na ito pong nangyari po kay kasamang Bal kahapon ay hindi po pala ito yung unang pagkakataon na mga kagawad po ng media na nagpo-cover sa mga protesta nito pong Manibela ay inabuso nito pong mga miyembro nitong samahan na ito. No? Yung daw pong huli nilang protest action, ito naman pong isa pang radio broadcaster, si Alan Gatos po ng DCWB, ay siya rin po yung pinagsisigawan at tinawag po siyang bias, tinawag po siyang bayaran. Kahapon po, ganito din po sinasabi ng mga miyembro po ng Manibela sa mga media na nagko-cover po doon sa kanilang protesta. Again, ito po ay hindi po tigil pasada. Ito po nalaman din po natin na sa dambuhalang traffic na ibinungan ang kanilang pagsasara doon po sa karsada, kahit po yung mga pasyente sa mga ospital dyan po sa kahabaan ng East Avenue, ay apektado po, no? Yung po mga magpapa-check up sa puso, yung po mga bata, kasi marami pong ospital sa lugar na yan, pati po sila, yung mga wala pong kamuwang-muwang nating mga kababayan na dapat ay magpa-check up sa kanilang mga doktor, nadamay po dito po sa ginawang pagkilos nito pong Manibela. And by the way, gusto ko lang pong idagdag na kaya po tayo, nasabi po natin na hindi po ito transport strike o tigil pasada, kundi tigil traffic. Kanina po, napadaan po tayo dito sa Makati, dito po sa Buendia, sinara din po nila yan. No? At yun, mahaba na rin po ang pila. Ewan ko po, habang nag-usap tayo ngayon, kung tinigil na po nila yung kanilang pagbabara ng Buendia Avenue, natuloy na po ang traffic. Pero kanina po ay pagdaan natin, yung pong going EDSA na bali southbound lane po ng Buendia ay sinara din po nila.
Yusek Paul, sasampahan po ba ng kaso ng news agency ng reporter at maging na mismo po ng reporter ang grupo ng Manibela? At may update po ba tayo dito? Well, kahapon nga po ay nandun kasamang Bal sa QCPD Kamuning Station at sabi po ay magsasampa po siya ng kaso. At tingin ko po kasi dito, bukod po sa ay siya sinaktan, ay siya po'y pinagsisigawan, ikangay nilait-lait din po siya ng mga miyembro. Kaya karapatan po niya yan na magreklamo. Ang akin lang pong sinabi nga po sa kanya, at assurance po natin sa atin po mga kapatid sa media, ay lagi pong nasa likodan po ninyo ang inyo pong task force upang masuportahan po kayo sa ganito pong mga pagkakataon. Sa mga ganitong sitwasyon po kung saan nalalagay sa peligro ang seguridad ng ating mga kasamahan sa media, ano pa po ang inyong mga hakbang ng inyong ahensya upang mabigyan po sila ng proteksyon in the future? Yes, gusto ko rin pong paalam sa inyo na yun pong meron po tayong standing circular from the DILG noong pa pong 2022 ito na lahat po ng public information officers po ng Philippine National Police ay dapat pong, sa kanila po dapat lumulog ang ating po mga kapatid sa media na nakakaranas po ng ganitong pag-atake sa kanilang hanay. Mandato po yan ng ating mga PNP-PIOs na agad pong silang tumulong at umaksyon sa ganito pong mga pagkakataon. At ito pong directive na ito, tayo po may liham kay DILG Secretary Benhur Abalos na sabi po natin kung po pwede ay i-reiterate po niya itong memorandum na ito sapagkat malaking tulong po sa ating mga kapatid sa hanap buhay. At sakali pong lumabas na po yung kanyang bagong direktiba, ay tayo po magpapatawag ng meeting sa lahat po ng PNP Public Information Officers nationwide to discuss on how we can effectively implement this mechanism. Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Paul Gutierrez, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.